Jed, anong tulong na ang naibigay o ginagawa ng pamahalaan para sa mga Pinoy na apektado sa Middle East? Activated na yung iba't ibang mekanismo ng tulong ng Department of Migrant Workers para sa mga Pilipinong apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East. Kabilang na nga rito yung pagbibigay ng transportation doon sa mga nagnanais bumalik ng Pilipinas, maging doon sa pagpo-provide ng safety shelters sa mga lugar na apektado sa gitnang silangan. Dumalo ngayong araw sa pagdinig ng Senado ang mga ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang konkretong hakbang para sa seguridad ng mga naipit na Pinoy abroad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakatuon ang ahensya sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon at direktang saklolo sa mga overseas Filipino workers o OFW. Kabilang sa mga ibinigay na ng ahensya na serbisyo ay ang immediate assistance o ang pamimigay ng pagkain at matutuluyan ng mga Pinoy. Mayroon din silang pinrovide na logistics o tulong sa transportasyon at maging rebooking sa mga flight. Nagbigay rin ng transit support ang DMW o gabay para sa mga stranded na manggagawa sa mga transit hub upang matiyak ang kanilang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, iniulat ni Secretary Kakdak na nasa 1,200 stranded passengers na ang nabigyan ng tulong ng kagawaran. Ang bilang na ito ay kinabibilangan ng mga manggagawang hindi nakarating sa kanilang mga destinasyon sa Gulf States dahil sa kanselasyon ng mga flight at gulo sa rehiyon. Inaasahang tataas pa aniya ang bilang na ito habang patuloy ang monitoring ng DMW. Ayon pa kay Secretary Kakdak, may temporary shelters namang inihanda ang mga host country na maaaring likasan ng mga Pinoy abroad. Ngunit may ilang hindi makapunta rito kaya naghanda na rin ang pamahalaan ng backup locations na mapupuntahan din ng mga OFW. Meron din po tayong sariling tayo mismo may accommodation facilities to augment or to supplement the host country accommodation services. So meron din tayong mga designated hotels. Doon din natin tinatakbo yung mga kababayan natin na otherwise hindi makapunta sa host government shelters. Teka muna, may interrupt. Sabi mo, ini-invite natin yung mga OFWs natin na pumunta sa mga designated hotels. Meron ba mga bomb shelters, itong mga hotels na nirekomenda natin na puntahan nila? Meron din pong safety rooms yung mga hotels na yon at saka lower ground floors lang tayo, Chair. Hindi po natin pinipili yung mga hotels na matataas. So doon sa mga safe ground hotels po. In the case of certain areas, hindi ko na po babanggitin saan for safety reasons, tukoy naman natin, Chair, kung saan ang prime targets ng Iran o kung Israel yan sa Lebanon, alam na natin kung saan ang tinutukoy na target. So may idea na tayo kung ano yung mga spared areas. So doon din natin pinipili yung mga accommodations that we have. Kaugnay ng pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Migrant Workers kasama doon sa pinacheck ng mga senador sa Department of Migrant Workers maging sa OWA is yung kanilang mga hotline dahil may mga natatanggap na reports umano itong mga senador mula sa mga OFW abroad na hindi matawagan o walang sumasagot doon sa mga emergency hotlines. Kaya pinacheck ng mga senador sa mga kaukulang ahensya na siguruhin na may sasagot at agarang tutulong doon sa mga nangangailangan na Pinoy abroad. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.